Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa baryo ng Malipayon, simpleng namumuhay si Elias. Isang 27 taong gulang na magsasakang ulila sa magulang. Tahimik ang kanyang araw, bukid, bahay, simbahan, at konting inuman paminsan-minsan. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, may lungkot na hindi maipaliwanag. Nawalan siya ng kasintahan. Sa trahedya, 3 taon na ang nakalilipas. Isang gabi, habang pauwi, nadaanan niya ang isang babae sa gilid ng kagubatan. Basa ito ng ulan, maputla, tila walang emosyon. Suot niya ang isang antigong puting bestida. Nang tanungin ni Elias kung ayos lang siya, ay sumagot lang ito ng, "Hindi ko na alam kung saan ako pupunta." Luna ang kanyang pangalan. Inuuwi siya ni Elias sa baryo, pero ayaw niyang pumasok sa kahit anong bahay. Sa halip, sinabi niyang sa lumang bahay ni Aling Pedela siya titira. Isang bahay na ilang taon nang walang nakatira mula nang misteryosong mawala ang matanda. Kinabukasan, doon na nga nakita si Luna. Tahimik siya, maganda, misteryosa, at parang laging malamig ang balat. Pinag-uusapan siya ng buong baryo. At si Elias, unti-unti nang nabibighani. Habang tumatagal, palihim na nagkikita sina Elias at Luna sa puno ng akasya tuwing gabi. Hindi niya alam kung bakit siya nahuhumaling. Wala masyadong sinasabi si Luna. Pero kapag tumingin ito, parang hinuhukay ang kanyang kaluluwa. Isang gabi, nahawakan niya ang kamay ni Luna at nanlamig siya. Halos nanigas siya sa takot at gulat. Ngunit agad din siyang ngumiti si Luna at nagsabing, "Sanay ka na rin." Nagsimula ng managinip si Elias. Madilim, duguan, may mga matang pula sa kagubatan. May tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Habang lalong nahuhulog kay Luna, napapansin na rin ng mga kapitbahay ang kanyang paglayo sa simbahan at ang madalas niyang pagkawala tuwing gabi. Isang gabi, sinundan siya ni Mang Isko, ang matandang kabaryo. Nagtaka siya nang sa halip na sa bahay umuwi si Elias, ay pumasok ito sa gubat at nakitang niyayakap ang isang aninong babae sa ilalim ng punong akasya. Kinabukasan, tinawag ni Mang Isko si Elias. "Anak, hindi babae ang kinakausap mo, hindi tao." Ikiwento ni Mang Isko ang alamat ng bantay itim. Isang aswang na matagal nang sinasabing nagkukubli sa anyo ng magandang babae para magpakain ng laman loob ng mga lalaking umiibig sa kanya. Hindi naniwala si Elias. Galit siya. Hindi raw halimaw si Luna. Ngunit sa gabing yon, nakita niyang isang baboy damo na kinakaladkad sa kagubatan. Bukas ang tiyan at wala na ang atay at puso.
Kahit may duda, mas pinili pa rin ni Elias ang kanyang damdamin. Ginugol niya ang buong gabi kasama si Luna sa lumang bahay. Sa unang pagkakataon, may nangyari sa kanila. Ngunit pagkatapos, habang nakatulog si Elias, nagising siya sa malamig na simoy ng hangin at kakaibang amoy ng dugo. Bumangon siya at sa gilid ng kama, nakita niya si Luna na may hawak na puso ng hayop at duguan ng bibig. Hindi siya kinain ni Luna. Sa halip, tinignan siya nito at nagsabing, "Mahal kita, kaya pinipigil ko ang sarili ko." Dito niya nalamang hindi si Luna ang pipitsuging aswang. Isa siyang matandang nilalang. Matagal nang nabubuhay. At sa di maipaliwanag na dahilan, nabighani rin siya kay Elias. Lumipas sa mga araw at gabi, lalo silang nahulog sa isa't isa. Ngunit nagsimulang mawala ang mga alagang hayop sa baryo. Isang bata ang lalaki ang natagpo ang patay, wala ring atay. Galit na galit ang mga taga-baryo. Nagtipon sila para maghanap ng salarin. At si Mang Isko, dala ang lumang kwento, ay nagturo kay Luna. Pinuntahan nila ang bahay ni Luna. Walang katao-tao. Nagtaka si Elias sapagkat kagabi lamang ay niyakap siya nito. Sa kagubatan, nakita niya si Luna, umiiyak, duguan ng damit, hawak ang isang patay na bibe. "Hindi ko na kaya, Elias. Gusto kong maging tao. Pero hindi ko na kayang pigilan ang gutom. Tayong dalawa na lang, tayo na lang, tumakas tayo." Nagdesisyon si Elias na tumakas kasama si Luna. Ngunit huli na. Nasundan sila ng mga taga-baryo. Dala ang mga pangil at sibat. Habang tumatakbo sila, tinamaan si Luna ng bala sa binti. Nagtago sina Elias sa kuweba sa ilalim ng akasya. "Mahal kita, Luna, kahit ano ka pa." Ngunit ramdam ni Luna na wala na siyang ligtas sa mundo. Sa huling halik nila, hiniling ni Luna na wakasan na ni Elias ang lahat. Ngunit hindi niya magawa. Kaya't sa huling pagkakataon, niyakap siya ni Luna at isinuko ang sarili sa dilim. Sa umaga, nakita ng mga taga-baryo si Elias. Basa sa ulan, nanginginig at mag-isa. Wala na siya. At mula noon, gabi-gabi, may naririnig na umiiyak sa ilalim ng punong akasya. Hindi na nakita si Luna. Pero hindi na rin bumalik si Elias sa dating siya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.